Galing na ba ang mga paa mo? Tanong ni Zibeing. Oo, okay na sila ngayon. Napangiti si Kay. Pakiramdam niya ay maswerte siya sa tuwing naiisip niya ang kanyang mga binti. Sino ang gumawa niyan para sa iyo? Tanong muli ni Zibeing na may pag-uusisa, dahil alam niyang maraming beses nang sinubukan ni Kay na walang kabuluhan. Ang taong nagpagaling sa mga binti ni Kay ay dapat ang pinakamahusay na doktor sa mundong ito. Nang marinig iyon, sinulyapan ni Kay si Guning, dahil hindi niya alam kung masasabi niya ang totoo o hindi. Napansin iyon ni Zibeing, at naalala ang ginawa ni Guning para sa kanyang ama. Oh, ito ay Guning, tama ba? Sabi niya. Natulala si Kay sa isang segundo. Nagulat siya na nakuha agad ni Zibeing ang sagot. Oo, ako ito, sabi ni Guning. Dahil ikaw ito, hindi masyadong nakakagulat. Hindi na nabigla si Zibeing matapos marinig ang sagot ni Guning. Alam niya kung gaano hindi kapanipaniwala si Guning. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Kay na alam din ni Zibeing ang pambihirang kakayahan ni Guning. Sige, maaari mo nang harapin ang iyong negosyo ngayon, sabi ni Guning. Great, see you, sabi ni Kay at umalis. Ilang sandali matapos umalis si Kay, nagpakita si Chen Kangyi. Narinig niya ang kanilang mga boses mula sa kanyang opisina, kaya lumabas siya para salubungin si Guning. Nice to see you again, boss, sabi ni Chen Kangyi, pagkatapos ay binati niya si Zibeing at ang kanyang dalawang bodyguard. Hi, ikinagagalak kong makilala kayong lahat. Hindi niya kilala si Zibeing at ang dalawang bodyguard nito, kaya hindi niya sila binati sa pangalan. Ikinagagalak na makilala ka rin, sabi ni Zibeing. Ito ang presidente ng aking korporasyon, si Chen Kangyi. Kaibigan ko sila Zibeing, Mengda at Nan. Ipinakilala sila ni Guning sa isa't isa. Pumunta lang ako para i-tour ang mga kaibigan ko, para makapag-focus ka sa sarili mong trabaho, sabi ni Guning. Oo naman. Si Chen Kangyi ay talagang abala sa kanyang trabaho ngayon dahil ang korporasyon ni Guning ay malapit ng opisyal na itatag. Pagkatapos noon, pumunta si Guning sa ika-18 palapag kasama si Zibeing at ang iba pa. May set ng tsaa sa kwarto at tinanong ni Zibeing si Guning, maaari ko bang ako mismo ang maghanda ng tsaa? Nagustuhan ni Zibeing ang pag-inom ng tsaa, at natutunan niya ang maraming kasanayan sa isang seremonya ng tsaa. Siyempre kaya mo, sabi ni Guning. Kinuha ni Zibeing ang yiksing clay teapot. Kahit na medyo luma na ito ay napakakinis, at napakaganda ng texture. Nagtanong si Zibeing, Guning, ito ba ay isang tunay na antik? Oo, sabi ni Guning. Ito ang pinakamahalagang yiksing clay teapot na binili niya hanggang ngayon. Dahil alam iyon, nagpa siya si Zibeing na maging maingat, ang antik na ito ay kakaiba. Matapos kumulo ang tubig, nagsimulang gumawa ng tsaa si Zibeing. Una sa lahat, kailangan niyang hugasan ang set ng tsaa na may tubig na kumukulo. Pagkatapos, naglagay siya ng tsaa sa tsarera at nagbuhos ng kumukulong tubig sa loob. Naghintay siya ng ilang sandali bago niya ibuhos ang tsaa sa fair mug. Para sa kailan-awan ng tsaa, inilagay niya ang tea strainer sa fair mug para salain ang nalalabi ng tsaa. Sa huli, ibinuhos niya ang tsaa sa mga tasa ng tsaa. Walang gaanong alam si Guning tungkol sa sining ng tsaa, ngunit nakikita niya na si Zibeing ay nakatanggap ng mahusay na pagsasanay noon. Tikman mo. Ibinigay ni Zibeing ang unang tasa ng tsaa kay Guning, pagkatapos ay nagbuhos din ng mga tasa ng tsaa para kina Mengda at Nan. Kahit na sina Mengda at Nan ay mga bodyguard ni Zibeing, tinatrato sila ni Zibeing na parang mga miyembro ng kanyang pamilya. Itinaas ni Guning ang tasa ng tsaa at humigop ng tsaa. Pagpasok pa lang ng tsaa sa bibig niya, medyo mapait ang lasa, pero may matamis na nakakapreskong aftertaste sabay dahan-daang tumagos sa lalamunan niya. Wow! Ito ay mabuti, sabi ni Guning. Haha, mahilig akong uminom ng tsaa, at natutunan ko rin ang mga kasanayan. Madalas akong gumagawa ng tsaa sa bahay kapag libre ako. Palaging sinasabi ng tatay ko na ninanakaw ko ang gawa ng tea artist, sabi ni Zibeing na may malawak na ngiti.
Hindi mo alam ang gawa ng tea artist, ngunit mayroon ding mataas na pamantayan ng tsaa ngayon sina Master Z at Lord Z, sabi ni Nan. Nag-chat sila sa isa't isa sa isang nakaka-relax na kapaligiran. Noong nag-enjoy sila sa tsaa para sa ikatlong round, natanggap ni Guning ang tawag ni Xu Qingyin. Sinabi niya sa kanila na manatili sa kanyang opisina, at umalis siya para makipagkita kay Xu Qingyin. Maaga pa naman kaya magpapahinga muna sila sandali sa opisina niya bago sila sabay na kumain. Gayunpaman, ibinaba ng pangalawang Xu Qingyin ang tawag kay Guning, nakita niya ang pamilyar na mukha. Qingyin. Isang boses ng lalaki ang tumawag kay Xu Qingyin nang walang katiyakan. Lumingon si Xu Qingyin, ngunit mukhang hindi nasisiyahan nang makita niya ang lalaki. Isa siyang gwapong 25 anyos na lalaki na naka-formal suit. Bagamat nag-aatubili si Xu Qingyin na makita siya, binati pa rin niya ito dahil sa kanyang magandang asal. Hay, ikinagalak kitang makita. Shen Beixiang ang pangalan ng lalaki. Siya ay nag-aral sa parehong kolehiyo bilang Xu Qingyin dati. Universally acknowledged din siya bilang the best looking man sa school nila. Ipinagtapat ni Xu Qingyin ang kanyang pagmamahal sa kanya, ngunit tinanggihan niya ito. Hindi naman big deal na tinanggihan siya nito, dahil hindi niya ito mapipilit na mahalin siya, at tinanggap niya ang resulta. Gayunpaman, hindi niya alam na tinanggihan siya ni Shen Beixiang dahil sa tingin niya ay masyadong ordinaryo ang background ng kanyang pamilya. Sinadya ni Xu Qingyin ang pagiging low profile, kaya lahat ng kanyang mga kaskwela ay naniniwala na siya ay isang ordinaryong babae. Ang pamilyang Shen ay isang mayamang pamilya sa kabisera, kaya't si Shen Beixiang ay nagpapakasal sa isang tao mula sa isang pamilyang may pantay na katayuan sa lipunan sa kanya. Iyon ang plano niya at ng kanyang pamilya. Hindi siya magpapakasal sa isang ordinaryong babae, dahil hindi ito nakakatulong sa negosyo ng kanyang pamilya. Walang ideya si Shen Beixiang tungkol sa totoong pamilya ni Xu Qingyin, dahil nawalan sila ng ugnayan sa isa't isa pagkatapos ng graduation. Bukod sa background ng kanyang pamilya, talagang gusto ni Shen Beixiang ang hitsura ni Xu Qingyin. Kahit imposibleng pakasalan siya nito, hindi siya papayag na lumayo rito. Hanggat walang intensyon si Xu Qingyin na pakasalan siya, hindi niya takutol na makipagtalik sa kanya. Lumakad si Shen Beixiang kay Xu Qingyin. Nako, ikaw talaga. Nagkataon lang. Kahit na mukhang maamo at mabait si Shen Beixiang, hindi pa rin niya naitago ang kanyang pagmamataas. Hay, sabi ni Xu Qingyin na may pekeng ngiti. Naunawaan ni Shen Beixiang na walang pasensya si Xu Qingyin para sa kanya, ngunit naniniwala siya na ito ay dahil tinanggihan niya siya noon. Libre ka ba? Bakit hindi tayo magkape? Inimbitahan siya ni Shen Beixiang. Hindi, salamat, walang pag-aalinlangan na sabi ni Xu Qingyin. Qingyin, galit ka pa rin ba sa akin? Sinasadyang tanong ni Shen Beixiang. Siyempre hindi, nakalimutan ko na ang tungkol dito, ngunit hindi kami pamilyar sa isa't isa, kaya sa tingin ko ay hindi na kailangang makipag-ugnay, sabi ni Xu Qingyin. Fine, hindi kita pipilitin kung hindi ka libre ngayon. Pwede ko bang mahingi ang number mo? Sabi ni Shen Beixiang. Natatakot akong hindi mo kaya. Tinanggihan ito ni Xu Qingyin. Sa pagkakataong ito, medyo naiinis si Shen Beixiang. Isa siyang self-centered na tao, at hindi siya papayag na tanggihan siya ng iba, ngunit makatuwiran lang sa kanyang mga mata na maaari niyang tanggihan ang ibang mga babae ayon sa gusto niya. Nang may gustong sabihin muli si Shen Beixiang, lumapit si Guning. Ang pangalawang Shen Beixiang na nakita si Guning, naramdaman niyang napakapamilyar ni Guning. Pagkaraan ng ilang segundo, naalala ni Shen Beixiang kung sino si Guning. Sa makatuwid, nang makalapit si Guning, sinalubong siya ni Shen Beixiang ng kusa. Kumusta? Pasensya na sa abala sa iyo, ngunit ang pangalan mo ba ay Guning? Nabasa ni Shen Beixiang ang balita tungkol kay Guning sa internet, at naisip niya na isang natatanging babae lang tulad ni Guning ang maaaring maging girlfriend niya. Hindi niya naisip kung karapat-dapat ba siya sa kanya. Sa katunayan, si Guning ay mas mayaman kaysa sa kanyang pamilya. Oo, ako si Guning, sabi ni Guning.
Nakita niya itong nakikipag-usap kay Shu Qingyin mula sa malayo, kaya naisip niya na maaaring kaibigan siya ni Shu Qingyin o ano paman. Napakasaya kong makilala ka, Miss Gu. Ako ang General Manager ng Jintong Finance. Shen Beixiang ang pangalan ko, at ang kumpanya ko ay nasa ikatlong palapag ng skyscraper na ito. Agad na nagpakilala si Shen Beixiang, saka itinuro ang kalapit na gusali. Nagkataon, ang Fenghua Entertainment ay nasa skyscraper din ngayon, ngunit hindi nag-abalang banggitin ito ni Guning. Ningning, alis na tayo. Ayaw ni Shu Qingyin na mag-aksaya si Guning ng oras kay Shen Beixiang, kaya hinailan niya ang kamay ni Guning, at naglakad palayo. Nang makita iyon, napagtanto ni Guning na dapat nagalit si Shu Qingyin sa lalaking ito na tinatawag na Shen Beixiang, kaya wala siyang sinabi at umalis kasama si Shu Qingyin. Si Shen Beixiang, gayunpaman, ay nabigla, dahil tila napakalapit ni Shu Qingyin kay Guning. Sa kanyang mga mata, si Shu Qingyin ay isang ordinaryong babae lamang, at hindi niya kilala si Guning, na isang mahalagang tao. Naiinis ka ba sa kanya? Tanong ni Guning nang malayo na sila. Oo, galit ako sa kanya. Sinabi ni Shu Qingyin kay Guning ang kwento pagkatapos. Matapos malaman ang dahilan, nagkaroon ng masamang impresyon si Guning kay Shen Beixiang. Bakit ka na naman niya lalapitin? Nalaman na ba niya ang totoong family background mo? Tanong ni Guning. Walang ideya, ngunit ayaw ko na siyang makita muli, sabi ni Shu Qingyin. Pagdating nila sa opisina ni Guning, nakilala ni Shu Qingyin si Zi Beiying sa unang pagkakataon, at nagsimula silang kumain ng tsaanang magkasama. Parehong madaldal sina Shu Qingyin at Zi Beiying, kaya hindi nagtagal ay naging pamilyar sila sa isa't isa. Umupo si Guning sa isang tabi at nakikinig sa kanilang pag-uusap ng nakangiti. Hindi siya nakaramdam ng pagkabagot. Mayroong hindi mabilang na masasarap na specialty sa kabisera. Pinangalanan ni Shu Qingyin ang maraming sikat na specialty sa kabisera at ang bibig ni Zi Beiying ay natutunaw ngayon. Tere, kainin natin silang lahat mamaya. Sabi ni Zi Beiying na may pananabik. Kaya mo bang kainin silang lahat? Natuwa si Guning. Nag-isip sandali si Zi Beiying, pagkatapos ay nagsabi, maaari tayong magpatuloy. Hindi naman siya nagmamadaling umuwi. Noong 5:30 PM, umalis sila sa Shening Tower para sa Food Street. Ang Food Street ay bukas halos buong araw, at ang mga bisita mula sa iba pang lungsod o bansa ay makakahanap ng lahat ng uri ng specialty dito. Si Guning ay hindi nakatanggap ng tawag o mensahe mula kay Leng Xiaotong buong araw, at hindi rin siya nag-text o tumawag sa kanya. Halatang abala siya sa kanyang gawain, kaya hindi siya istorbohin ni Guning. Pareho silang mature adults, at masyado silang maalalahanin sa pag-ibig. Nagtipon si Shen Beixiang kasama ang ilan sa kanyang mga kaskwela noong gabing iyon, at binanggit niya si Guning. Ang iba ay hindi kilala si Guning, ngunit sinabi sa kanila ni Shen Beixiang kung gaano kahirap paniwalaan si Guning. Pagkatapos noon, binanggit din ni Shen Beixiang ang tungkol kay Shu Qingyin, na pamilyar sa kanila. Karamihan sa kanila ay malapit na kaibigan ni Shen Beixiang, kaya alam nilang tinanggihan ni Shen Beixiang si Shu Qingyin. Alam din nila ang totoong dahilan kung bakit niya ito ginawa. Gayunpaman, hindi nila naisip na ito ay mali, dahil ito ang pinili ni Shen Beixiang. Ang iba't ibang tao ay may iba't ibang halaga at layunin. Hindi lang si Shen Beixiang, mas gusto rin nilang magkaroon ng kasal sa pagitan ng mga pamilyang may pantay na katayuan sa lipunan. Ang isa sa mga kaskwela ni Shen Beixiang ay hindi pa sila kilala noon, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari sa pagitan nina Shu Qingyin at Shen Beixiang. Matapos malaman na tinanggihan ni Shen Beixiang si Shu Qingyin, nagulat siya. Ano? Bakit? Ang iba, sa halip, ay hindi maintindihan kung bakit siya mukhang nagulat. Bakit parang nagulat ka? Tanong ni Shen Beixiang, at kahit papaano ay naramdaman niyang may mali. Marahil ay isang masamang desisyon na tanggihan si Shu Qingyin, ngunit kahit na masama ang pakiramdam niya, tumanggi pa rin siyang maniwala dito. Halika, ipinanganak si Shu Qingyin sa sikat na pamilyang Shu sa kabisera. Napakaswerte mo na nagustuhan kanya,
sabi ng kaskwela ni Shen Beixiang. Ipinanganak siya sa pamilya Shu sa kabisera. Lahat ng iba ay namangha. Anong pamilya Shu? Sabay tanong ng isa. Iisa lang ang sikat na pamilyang Shu sa kabisera. Ang may-ari ng Jinlin Organization. Sabi ng schoolmate ni Shen Beixiang. Ano? Lahat ay lubos na nabigla sa pagkakataong ito, kabilang si Shen Beixiang. Kung ang pamilya ni Shu Qingyin ay ang sikat na pamilyang Shu sa kabisera, napalampas niya ang isang malaking pagkakataon na mapabuti ang katayuan sa lipunan ng kanyang pamilya. Kasabay nito, nagtaka siya kung bakit hindi sinabi ni Shu Qingyin sa kanya ang totoo. Kung sinabi niya sa kanya ang totoong family background niya, hindi niya ito tatanggihan. Gayunpaman, hindi masabi ni Shen Beixiang sa kanyang mga kaskwela ang kanyang tunay na iniisip, o hindi siya magugustuhan ng kanyang mga kaskwela. Sa sandaling nalaman nila ang katotohanan, lahat sila ay tumingin kay Shen Beixiang ng may simpatiya. Wow, nakakahiya. Sa totoo lang, kahit na si Shu Qingyin ay isang ordinaryong babae, napakaganda niya. Ang ilang mga tao ay higit na nagmamalasakit sa mga benepisyo, habang ang iba ay hindi. Sa tingin ko ito ay kapalaran. Napangiti si Shen Beixiang. Single pa rin ba si Shu Qingyin ngayon? Beixiang, makukuha mo siya. May nag-propose. Ngumiti si Shen Beixiang, ngunit walang sinabi. Talagang gusto niyang bawiin si Shu Qingyin, ngunit hindi nag-abala si Shu Qingyin na pansinin siya ngayon. Kahit na hindi masyadong malamang, nagpa siya pa rin si Shen Beixiang na subukan pagkatapos malaman ang tungkol sa totoong pamilya ni Shu Qingyin. Gayunpaman, nawalan siya ng gana. Si Guning at ang kanyang mga kaibigan ay umalis sa food street mamaya. Inihatid niya muna si Shu Qingyin pauwi bago niya pinapunta sina Zibeiyin, Mengda at Nan sa hotel, pagkatapos ay nagmaneho siya pabalik sa bahay ni Leng Xiaoteng mag-isa. Maaaring umarkila ng kotse si Zibeiyin mula sa hotel kung kailangan niya, at magiging maginhawa rin para kay Guning na magkaroon ng kotse. Ilang sandali matapos bumalik si Guning sa bahay, natanggap niya ang tawag ni Guman. Nakauwi na sina Guman at Tang Yunfan mula sa kanilang honeymoon. Nang nakauwi na sila, sinabi ni Tang Haifeng sa kanila ang sinabi ni Master Leng sa kanya sa telepono. Parehong inakala ni Tang Yunfan at Guman na si Master Leng ay talagang sineryoso ito. Pagkatapos noon, tinawagan ni Guman si Guning at sinabi sa kanya na binalak ni Master Leng na payagan muna siyang magpakasal kay Leng Xiaoteng. Natuwa si Guning sa kawalan ng pasensya ni Master Leng para sa engagement, ngunit naiintindihan niya ito, dahil napakahirap para kay Leng Xiaoteng na umibig sa isang babae. Nag-aalala si Master Leng na baka magbago ang isip ni Guning at itapon si Leng Xiaoteng balang araw. Bagamat determinado sina Guning at Leng Xiaoteng na pakasalan ang isa't isa, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa mangyayari. Bilang karagdagan, si Leng Xiaoteng ay isang sundalo, at hindi madaling hiwalayan ang isang sundalo. Ma'am, kamusta ang biyahe mo? Tanong ni Guning. Hindi masama, ngunit hindi ako makapag-usap sa mga lokal na tao, at nagdulot ito ng kaunting problema, sabi ni Guman. Si Guman ay hindi nagsasalita ng Ingles, kaya talagang isang problema para sa kanya ang makipag-usap sa mga dayuhan. Matutulungan siya ni Tang Yunfan kung kailangan niya ito, ngunit mas komportable pa rin siya sa bahay. Medyo pagod si Guman pagkatapos ng long-distance flight, kaya hindi sila nag-usap ng matagal sa telepono. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Guman, humiga si Guning sa sofa para manood ng TV. Bigla niyang na-realize na matagal na siyang hindi nanonood ng TV. Patuloy niyang binago ang mga channel sa telebisyon, ngunit nabigo siyang makahanap ng anumang mga kagiliw-giliw na programa. Nang eye-off na niya ito, nakakita siya ng isang entertainment show tungkol sa mga pelikula. Ilang eksperto sa pelikula ang nagkomento sa mga pinakabagong pelikula, na kinabibilangan ng Infinite Horror. Karamihan sa kanila ay lubos na pinuri ito, na nagpasaya kay Guning. Magandang balita para kay Guning na parehong nagustuhan ng manunood at mga kritiko ng pelikula ang pelikulang ginawa niya. Marami na siyang narinig na mga papuri sa Infinite Horror mula sa iba pang tao, ngunit masaya pa rin siya sa tuwing naririnig niya ito.
Nang mga 12 AM, nakabalik na si Leng Xiaoteng. Mukha siyang medyo pagod, kaya binigyan siya ni Guning ng isang power crystal ng sabay-sabay para i-refresh siya. Hindi siya tinanong ni Guning kung saan siya nagpunta at kung ano ang ginawa niya, dahil alam niyang confidential iyon. Xiaoteng, sinabi lang sa akin ng nanay ko na tinawagan ni Lolo Leng ang lolo ko, at pwede tayong magpakasal kung gusto mo, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, si Leng Xiaoteng ay natigilan sa isang segundo, ngunit natuwa sa sumunod na segundo. Walang pag-aalinlangan, hinalikan niya si Guning at sinimulang habarin ito ng may matinding pagnanasa. Namiss niya ito ng husto. Kinabukasan, kinailangan pang umalis ni Leng Xiaoteng ng 7 AM. Bago siya umalis, sinabi niya kay Guning at medyo nakonsensya, "Ningning, pasensya na, masyado akong abala sa mga araw na ito, kaya hindi ako makatabi sa iyo sa maghapon. Malamang babalik ako mamayang gabi. Ayos lang ako. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin," sabi ni Guning ng may katapatan. "Mahusay," sabi ni Leng Xiaoteng, pagkatapos ay hinalikan ang noo ni Guning. "Oh, saglit lang." Pinigilan ni Guning si Leng Xiaoteng nang magwa-walkout na siya. Inilabas niya ang isang bote ng porselana na may 10th power crystal sa loob at ibinigay ito kay Leng Xiaoteng. "Kumuha ng isa sa tuwing nararamdaman mong pagod ka." Naunawaan ni Guning na hindi madali ang trabaho ni Leng Xiaoteng, at malamang na wala siyang masyadong oras para magpahinga. Oo naman. Inilagay ni Leng Xiaoteng ang bote sa kanyang bulsa, pagkatapos ay umalis. Pagkatapos, nag-almusal si Guning mag-isa. Ilang sandali pa, tinawagan ni Kay si Guning. "Hi boss, libre ka ba ngayon?" tanong ni Kay. "Oo, anong meron?" tanong ni Guning. "Pwede ba tayong mag-usap ng harapan?" "Nandito ako ngayon sa opisina ko," sabi ni Kay. "Walang problema, pupunta ako doon," sabi ni Guning. "Pumunta ka sa 11th floor please," sabi ni Kay. Nasa 11th floor ang game company nila. Pumayag si Guning, pagkatapos ay umalis ng bahay. Dumiretso siya sa 11th floor pagdating niya sa kumpanya niya. Maliban kay Kay, may mga 8 tao sa 11th floor, at lahat sila ay eksperto sa computer. "Hi, boss," sabay lakad ni Kay. "Tara, ipapakilala ko sa inyong lahat ang boss natin," sabi ni Kay sa ibang tao sa kwarto. "Ito ang nagtatag ng aming kumpanya, si Guning." Tumayo lahat ang iba at binati si Guning, "Nice to meet you, boss." Sinabi sa kanila ni Kay na ang kanilang amo ay isang batang babae, kaya hindi na sila nagulat ngayon nang dumating si Guning. Kung tutuusin, hindi sila masyadong natuwa sa katotohanang teenager pa ang amo nila. Nagpunta sila dito para magtrabaho alang-alang kay Kay, at naiinis sila matapos malaman na dalaga ang amo nila. Nadama nila na nakakahiyang magtrabaho para sa isang batang babae, at hindi nila maintindihan kung bakit handa si Kay na magtrabaho para kay Guning. Gayunpaman, nagbago ang isip nila matapos sabihin sa kanila ni Kay kung ano ang naabot ni Guning. Higit pa rito, inaabangan nila ang magandang kinabukasan na makakamit nila ni Guning. Bagamat tila kalmado sila, talagang excited silang makilala si Guning sa totoong buhay. "Ikinagagalak kong makilala kayong lahat," ngumiti si Guning sa kanila. Ang kanyang mabait na ugali ay humanga sa kanila. Naniniwala na sila na magiging matagumpay siya sa hinaharap. "Sige, bumalik ka na sa trabaho mo," sabi ni Kay, at naglakad na sila pabalik sa kanilang mga upuan. Pagkatapos ay naglakad si Kay papunta sa kanyang opisina kasama si Guning. "Ang iba sa kanila ay kaibigan ko, at ang iba sa kanila ay kaibigan ng mga kaibigan ko. Hindi ako 100% sigurado na lahat sila ay maaasahan, pero babantayan ko silang mabuti." Bagamat may tiwala si Kay sa kanila, kailangan pa rin ng panahon para patunayan ang kanilang katapatan. "Mahusay," sabi ni Guning. Hindi siya nag-aalala tungkol dito. Ang bagay ay ang laro ay malapit ng ilabas." "Boss, alam naming lahat na sikat ka. Maaari kang sumali sa amin at maging unang manlalaro ng laro upang ang iyong mga tagahanga ay maakit dito mamaya."
Kapag interesado sila sa laro, tiwala ako na mahigit kalahati sa kanila ang magiging tapat na user, sabi ni Kay. Walang problema, sumang-ayon si Guning nang walang pag-aalinlangan. Siya ang boss pagkatapos ng lahat, at dapat siyang gumawa ng isang bagay para matulungan si Kay na i-promote ang laro. Kung wala siyang ginawa, hindi siya magiging isang masamang boss. Excited si Kay. Mabuti, ipapadala ko sa iyo ang laro sa ibang pagkakataon, at maaari mo itong laruin sandali upang makita kung alam mo kung paano ito laruin. Dahil hindi pa nailalabas ang laro, hindi ito ma-download ni Guning mula sa internet, kaya ipinapadala ito ni Kay sa kanya. Ito ay isang laro lamang. Hindi ito magiging mahirap para sa akin, sabi ni Guning nang may kumpiyansa. Bagamat hindi pa siya nakakalaro noon ng mga mobile game, hindi niya naisip na magiging mahirap para sa kanya na matutunan ang mga patakaran. Halatang naniwala si Kay kay Guning. Nagtagal bago ipadala ni Kay kay Guning ang laro. Sa malapit na ito, binigyan ni Kay si Guning booklet na naglalarawan ng lahat ng uri ng kagamitan, palatandaan, at iba pa sa laro. Dahil sa magandang alaala ni Guning, naalala niya silang lahat pagkatapos basahin ang mga ito ng isang beses. Ang pangalan ng laro ay Battle in the Sky. Pagkatapos ma-install ang laro, kailangan munang gumawa ng account ni Guning, ngunit naisip niya kung anong pangalan ng game ang dapat niyang gamitin. Sinabi ni Kay na matatawag niya ang kanyang sarili na si Goddess Go, na simple at pamilyar dito ang mga tao. Gayunpaman, naisip ni Guning na ito ay masyadong narcissistic. Hindi rin ito isang magandang pagpipilian na gamitin ang kanyang tunay na pangalan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, gumawa si Guning ng isang pangalan, ang hinaharap na Reyna. Nagustuhan niya ito ng sobra. Ang hinaharap na Reyna. Halika, Reyna ka na ngayon, biro ni Kay. Well, magiging totoong Reyna na ako kapag naging pinakamayamang businesswoman sa bansang ito, sabi ni Guning na may seryosong ekspresyon. Hindi siya nag-abalang itago ang kanyang ambisyon sa kanyang malalapit na kaibigan. Bagamat parang napaka-ambisyosa nito, hindi inisip ni Kay na imposible iyon dahil naniniwala siya kay Guning. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa palabas, ngunit si Guning ay palaging namumukod tangi sa kanyang mga kasamahan. Naging bilyonaryo na siya sa napakagandang yugto, at malaki ang posibilidad na maging matagumpay siya sa hinaharap. Magaling, ang hinaharap na Reyna. Natawa si Kay. Pagkatapos, nagsimulang piliin ni Guning ang kanyang papel sa laro, at pumili siya ng mamamatay. Maari kang maging pamilyar sa mga pinjutan muna, pagkatapos ay maaari tayong magkaroon ng dalawang club upang maglaro ng magkasama sa ibang pagkakataon, sabi ni Kay. Oo naman, sabi ni Guning. Nagkaroon ng simulate na labanan para sa mga simula sa laro. Kahit na ang virtual na kalaban ay hindi masyadong mahusay, ito ay mahirap pa rin para sa mga nagsisimula. Naglaro si Guning ng simulate na labanan para sa mga baguhan, at tumagal lang ng ilang minuto para maging pamilyar siya sa mga pagsubok at button. Sige, handa na ako sa totoong laban, sabi ni Guning. Talaga, nagulat si Kay. Alam niya na si Guning ay hindi isang ordinaryong babae, ngunit nakakagulat pa rin na nakakapaglaro siya ng maayos sa loob ng ilang minuto. Dahil sinabi ni Guning na handa na siya, pumayag siyang makipaglaban ngayon. Sabi ni Kay sa mga kasamahan niya, "Everyone, attention please. Ngayon ay maaari tayong magkaroon ng isang round ng bagong laro upang matulungan ang ating boss na maging mas pamilyar dito." Sure, sabi ng iba. Tumigil sila sa pagtatrabaho at sabay-sabay na nilabas ang kanilang mga cellphone. Lahat sila ay mahuhusay na manlalaro, at hindi maaaring maging mas pamilyar sa laro. Maliban kay Kay, mayroong 8 tao, at sila ay nahahati sa 2 club. Ang bawat isa sa kanila ay kailangang magkaroon ng karanasan at lumaban sa isa't isa sa parehong oras. Ginamit ng 7 sa kanila ang kanilang junior game ID para makipaglaro kay Guning, dahil baguhan si Guning. Bagamat ginamit nila ang kanilang mga junior game ID, sila ay talagang mga senior game player, kaya tiyak na mas mahusay sila kaysa kay Guning pagdating sa mga kasanayan. Sa simula,
Halos hindi manalo si Guning, ngunit pinagbuti niya ang kanyang mga kasanayan sa isang nakakagulat na bilis. Ang iba ay naniniwala na siya ay isang henyo sa laro. Lubos nilang inilaan ang kanilang sarili sa laro, at talagang nasiyahan sila dito. Sa loob ng isang umaga, si Guning ay naging primary level 20 mula sa isang baguhan. Ang laro ay nahahati sa 7 grado. Primary grade, intermediate grade, advanced grade, God grade, holy grade, heaven grade at infinite grade. Ang bawat baitang ay may 100 antas. Kaya naman, bagamat ang pangunahing antas 20 ay napakababa pa rin ng antas sa laro, karaniwang inaabot ito ng halos 1 linggo para maabot ito ng isang baguhan. Gayunpaman, gumamit lamang si Guning ng isang umaga, na kamangha-mangha. Wow, boss, hindi ka makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. Boss, paano mo nagawa iyon? Boss. Patuloy silang nagpupuri at nagtatanong kay Guning. Well, sa tingin ko ito ay isang regalo, sabi ni Guning. Pumayag naman yung iba. Kailan ipapalabas ang larong ito? Tanong ni Guning. Sa mga 3 o 4 na araw, sabi ni Kay. Great, malamang wala na ako sa capital after few days, kaya natatakot ako na hindi ako makashow sa news conference. Mag-iisip ako ng mas magandang paraan para i-promote ito, sabi ni Guning. Sure, sabi ni Kay. Nagplano si Guning na mananghalian sa cafeteria ng kanyang kumpanya mamaya, ngunit natanggap niya ang tawag ni Chizayo ng biglaan. Napangiwi siya nang makita ang pangalan ng tumatawag. Hi, kinuha ito ni Guning. Hi, Miss Tang, ito si Chizayo. Libre ka ba ngayon? Pwede na tayong bumisita kay Aining, sabi ni Chizayo. Sure, saan at kailan? Tanong ni Guning. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo EuroEls 1N platform. Tiyak na nagtakda si Chizayo ng bitag para sa kanya, ngunit hindi natakot si Guning. Kamusta 2 p.m.? No. 67, XX Villa District, XX Road, sabi ni Chizayo. Walang problema, pupunta ako doon, sabi ni Guning, pagkatapos ay umalis. Halos 12 p.m. na, kaya nagpa siyang kumain ng simpleng pagkain sa labas. Ang kabisera ay napakalaki at masyadong maraming trapiko, at ang lugar na sinasabi ni Chizayo sa kanya ay medyo malayo kaya wala siyang masyadong oras. Nang kalalabas lang ni Guning sa elevator, nabangga niya si Batianyang, na bumalik na may dalang lunchbox. Nagliwanag ang mga mata ni Batianyang nang makita niya si Guning. Hi boss, ikinagalak kitang makita. Hi, kamusta? Nagustuhan mo ba ang trabaho mo dito? Nag-aalalang tanong ni Guning sa kanya. Siyempre, sabi ni Batianyang. Sa katunayan, hindi pa siya namuhay ng ganito kabuong buhay. Dati siyang mamamatay tao at namuhay ng malupit. Patuloy niyang hinahabol at pinapatay ang kanyang mga target, at maaari rin siyang patayin kahit ilang segundo. Tinulungan siya ni Guning at maaari siyang mamuhay ng masaya ngayon bilang isang ordinaryong tao. Hindi mo ba gusto ang pagkain na binigay ng kumpanya? Napansin ni Guning ang lunchbox sa mga kamay ni Batianyang. Hindi kino-question ni Guning si Batianyang, ngunit gusto lang niyang malaman kung bakit si Batianyang mismo ang nagdala ng lunchbox. Kung hindi masarap ang pagkain dito, pagbubutihin niya ito. Kahit na ang iba't ibang tao ay may iba't ibang panlasa para sa pagkain, gusto pa rin niyang gawin itong katanggap-tanggap hanggat maaari. Ay, hindi. Agad naman itong tinanggihan ni Batianyang, ngunit medyo nahihiya siya at napahiya sa sumunod na segundo. Gayunpaman, para hindi siya maintindihan ni Guning, sinabi pa rin ni Batianyang, well, Manny, nako, hindi comfortable si Manager Song ngayon, kaya bumili ako ng oatmeal para sa kanya. Bahagyang nauuto si Batianyang dahil sa sobrang nervyos niya, na mukhang ibang-iba sa pagkakakilanlan niya bilang isang mamamatay tao. Siya ay sinanay bilang isang profesional na mamamatay sa isang mamamatay na organisasyon mula pa noong siya ay isang maliit na bata, at hindi siya pinapayagang magkaroon ng emosyon. Dahil dito, wala siyang alam tungkol sa mga romantikong relasyon.
Nang makita iyon, napagtanto ni Guning na si Batianyang ay umibig kay Song Mani. Tinawag niya itong Mani. Sa totoo lang, si Batianyang ay isang magandang hitsura, mature na lalaki, at dahil madalas siyang mag-ehersisyo, siya ay may matipunong pangangatawan. Natuwa si Guning sa reaksyon ni Batianyang, at natawa. Iniisip niya kung ano ang naramdaman ni Song Mani kay Batianyang. Nagtataka rin siyang malaman kung alam ni Batianyang na nagkaroon ng diborsyo noon si Song Mani. Tatanggapin kaya niya ito? Anyway, kung talagang mahal niya ito, hindi siya tatutol. Bagamat nagkaroon ng diborsyo noon si Song Mani, wala siyang anak, at napakagandang babae pa rin siya. Naging madali para sa kanya na makahanap ng isang dekalidad na lalaki. Malamang na medyo mahirap para sa kanya na magtiwala muli sa isang lalaki, ngunit hindi siya isang mahinang babae at may tiwala siya sa kanyang buhay. Kung nagustuhan ni Batianyang at Song Mani ang isa't isa, ibibigay ni Guning sa kanila ang kanyang best wishes. Kung tinatrato lang ni Song Mani si Batianyang bilang isang kaibigan, umaasa si Guning na magkakasundo pa rin sila sa isa't isa. Wow! Ang galing! See you then, nakangiting sabi ni Guning. See you, sabi ni Batianyang at umalis. Sumakay si Guning sa kanyang sasakyan, ngunit hindi niya ito pinaandar kaagad. Nagtagal siya sa kanyang make-up at itinago ang sarili bilang Tang In-in. Pagkatapos, umalis si Guning. Kailangan niyang matulad kay Tang In-in, kaya naka-high heels siya ngayon. Nang matapos ang kanyang make-up at mga damit, pinalitan niya ang kanyang sasakyan sa isang nirentahang kotse at ipinarada ang kanyang sasakyan sa malapit na parking lot. Siya ang nagmamaneho ngayon ng kotse ni Leng Xiaoteng, at ayaw niyang magkaroon siya ng gulo. Hindi rin siya marunong magmaneho ng kotse sa ilalim ng pangalan ng kanyang kumpanya. Kung may makakita na si Tang In-in ay may relasyon sa Shening Organization, ito ay magdudulot ng gulo. Nang walang pag-aalinlangan, dumiretso si Guning sa itinakdang lugar. Mga 1:30 PM, dumating si Guning, at ginamit niya ang kanyang jade eyes para makita ang loob ng 0.67 na bahay. May 8 tao sa loob nito. Isang matangkad at malakas na lalaki na nakaitim na suit ang nakatayo sa pintuan nito na may baril sa bewang. Si Chi Zayo at Tang Yaxen ay nakaupo sa sofa. Nag-uusap sila at umiinom ng tsaa, ngunit hindi marinig ni Guning ang kanilang pinag-uusapan. Sa katunayan, ayaw ni Chi Zayo na masangkot dito si Tang Yaxen, ngunit iginiit niya. Sa ikalawang palapag, isang babae na dapat ay si Tang In-in, ang nakahiga sa kama sa master's room. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nabalot ng mga benda, at siya nga ay kahawig ni Tang In-in. May mga benda din sa kanyang katawan, at tila siya ay talagang malubhang nasugatan, ngunit alam ni Guning na hindi iyon totoo. Sa silid ng panauhin sa tabi ng silid ng Panginoon, tahimik na nakaupo ang 4 na lalaking nakaitim na damit, at may mga baril din silang dala. Ngumisi si Guning. Malinaw na binalak ni Chi Zayo na pilitin siyang ibigay sa kanya ang USB flash disk. Naalala niya ang mga pinagdaanan niya sa nakaraang pagkakatawang tao. Ginawa ni Tang Yaxen ang parehong bagay sa kanya bago siya namatay. Sa pag-iisip niyan, nagalit si Guning. Pinilit niyang patayin silang lahat ngayon. Gayunpaman, ito ay labag sa batas, kaya kailangan niyang tiisin ito. Nang humigit kumulang 10 minuto hanggang 2:00 ng hapon, inihinto ni Guning ang inuupahang kotse sa labas ng bahay 0.67. Agad na lumapit sa kanya ang matangkad na lalaking nakatayo sa pintuan. Laminggalinga din siya sa paligid kung may ibang tao o sasakyan. Hi, pwede ko bang malaman kung ikaw si Miss Tang? Tanong niya pagkababa ni Guning ng sasakyan. Oo, sabi ni Guning, at isinara ang pinto ng kotse. Pakiusap, sa ganitong paraan. Nag-hand gesture ang lalaki para anyayahan si Guning na pumasok sa loob. Sinundan siya ni Guning, at pinuntahan sina Chi Zayo at Tang Yaxen. Maligayang pagdating, Miss Tang. Sabay tumayo si Chi Zayo. Hindi binati ni Tang Yaxen si Guning, ngunit tila maganda ang kanyang kalooban, dahil naniniwala siya na ang Tang In-in
na ito ay malapit nang mahuli nila. Ikinagagalak na makita ka, Mr. Chi, sabi ni Guning. Ikinagagalak na makita din kita, Miss Tang. May dala ka bang USB flash disk? Tanong ni Chi Zaiyo. Oo naman. Ibibigay ko ito sa iyo kapag natiyak ko na talagang nasaktan si Aining, sabi ni Guning. Walang problema. Miss Tang, si Aining ay nasa master bedroom sa ikalawang palapag ngayon. Maaari tayong umakyat ng magkasama para makita siya, sabi ni Chi Zaiyo. Mahusay, sabi ni Guning. Ginawa ng kabanatang ito ang unang paglitaw nito sa pamamagitan ng N0V3 Pound 1N. Pagkatapos noon, sinundan niya si Chi Zaiyo sa itaas. Nang pumasok sila sa master bedroom, nakita ni Guning ang Pekeng, Tang Aining, na nakahiga sa kama. Gayunpaman, sa ikalawang paglalakad niya patungo sa kama, narinig niya ang mga yabag na papalapit. Alam niyang papalapit na ang mga bodyguard ni Tang Yaqzhen, ngunit nanatili siyang kalmado at nagpanggap na wala siyang narinig. Sa sumunod na segundo, pumasok ang apat na malalakas na lalaki na nakaitim na damit at pinalibutan si Guning, ngunit hindi pa nila ipinakita ang kanilang mga baril. Nagkunwaring nagulat si Guning at malamig na tinanong si Chi Zaiyo, Mr. Chi, anong gusto mong gawin? Haha, hindi mo ba alam na ito ay isang bitag? Si Tang Yaqzhen ay tumawa ng may pagmamalaki. Isang bitag. Naniniwala ka ba na nagpunta ako dito gamit ang USB flash disk? Ngumisi si Guning. Wala kaming pakialam kung mayroon ka man o wala. Kung hindi mo ibigay ito sa amin, papatayin ka namin, sabi ni Tang Yaqzhen. Well, may kakayahan ka bang patayin ako? Sabi ni Guning, at inatake niya sila ng sabay-sabay sakaling bumunot muna sila ng kanilang mga baril. Alam ni Chi Zaiyo at Tang Yaqzhen na ang Tang Aining, na ito ay hindi mahina, kaya nag-ayos sila ng maraming bodyguard. Hindi nagligtas ng lakas si Guning sakaling may mangyari na aksidente, kaya ang mga bodyguard ay nabugbog lahat sa lupa sa loob ng ilang segundo. Nabali ngayon ang kanilang mga braso o binti, at inalis din ni Guning ang kanilang mga baril. Walang pag-aalinlangan, pinaghiwa-hiwalay niya ang mga ito, pagkatapos ay itinapon sa lupa. Nagulat ang lahat ng nasa kwarto. Si Chi Zaiyo at Tang Yaqzhen ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata ngayon. Sa kanilang pagkamangha, itong Tang Aining ay higit na magaling sa pakikipaglaban kaysa sa inaakala nila. Lumingon si Guning para maningkit sina Chi Zaiyo at Tang Yaqzhen, at hindi nila namamalayan na napaatras sa takot. Kay ikaw, nauutol na sabi ni Chi Zaiyo sa gulat. Si Tang Yaqzhen, sa oras na ito, ay lubos na natigilan. Nagulat ka ba, Mr. Chi? Sa tingin mo ba ako ay tanga at pupunta dito mag-isa nang walang paghahanda? Muling ngumisi si Guning. Narinig ng mga bodyguard na nanatili sa unang palapag ang mga ingay at sabay-sabay na tumakbo sa itaas, ngunit inatake sila ni Guning bago pa man sila makapasok sa silid. Ang kanilang mga braso o binti ay nabali rin ni Guning sa isang iglap, at inalis din ni Guning ang kanilang mga baril. Nagulat din ang mga bodyguard na iyon. Ngayon, ikaw na, Mr. Chi at Miss Tang. Muling nahulog ang paningin ni Guning kina Chi Zaiyo at Tang Yaqzhen, at hakbang-hakbang siyang lumapit sa kanila. Hindi, huwag. Patuloy na umatras sina Chi Zaiyo at Tang Yaqzhen. Nagsisi sila ngayon, dahil alam nilang hindi sila bagay sa babaeng ito. Ang babaeng buong oras na nakahiga sa kama ay hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Ginawa niya ang lahat para hindi makaakit ng pansin umaasang makakaligtas siya ngayon. Hindi ikaw ang bahala ngayon, kundi ako, sabi ni Guning. Hindi sila papatayin ni Guning, ngunit tuturuan niya sila ng hindi malilimutang aral. Hindi, pakiusap. Patuloy na umiling sina Chi Zaiyo at Tang Yaqzhen, ngunit napilitan silang pumunta sa sulok. Gusto nilang tumakas, ngunit walang paraan. Hindi alam ni Tang Yaqzhen ang gagawin, at biglang ibinato ang kanyang telepono kay Guning. Sinalo ito ni Guning at itinapon pabalik.
Napasigaw si Tang Yaksen sa sakit nang tumama ang telepono sa kanyang noo. Namula at namamaga ang noo niya, at hindi niya napigil ang umiyak ng malakas. Hindi talaga ginamit ni Guning ang kanyang buong lakas, kaya hindi ito masyadong malakas na tama. Yaksen, okay ka lang. Tiningnan ni Chizayo ang sugat sa noo ni Tang Yaksen, pagkatapos ay lumingon siya para bigyan ng tingin si Guning. How dare you? Pasensya na po Mr. Chi. Ikaw na ang susunod. Ngumiti si Guning sa kanya. Nang marinig iyon, nanginginig sa takot si Chizayo at nagmakaawa sa kanya. Miss Tang, pasensya na. Hindi dapat ako nagplano laban sa iyo. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Si Chizayo ay hindi nang ahas na inisin ni Guning sa ngayon, at hindi rin siya matapang na tao. Hindi ako mapagparaya, at hindi ko tatanggapin ang ginawa mo sa akin sa likod ko, sabi ni Guning at nagtaas ng baril. Wala siyang intensyon na barilin siya, kundi para lang takutin siya. Ginawa niya ang parehong bagay sa kanya sa nakaraang pagkakatawang tao pagkatapos ng lahat. Hindi, sigaw ni Chizayo. Miss Tang, bawal ang pumatay. Relax, hindi kita papatayin, at may karapatan akong ipagtanggol ang sarili ko, sabi ni Guning. Hindi naman siya mukhang nag-aalala. Ikaw, natulala si Chizayo sa isang segundo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin ngayon, at ang Tang Ing na ito ay malinaw na may ganap na kontrol sa sitwasyon. Parang napahamak siya ngayon. Sa pag-iisip, si Chizayo ay patuloy na nanginginig sa takot at biglang nagkaroon ng kawalan ng pagpipigil sa ihi. Namula siya sa kahihiyan. Hindi ito nakikita ng ibang mga tao, ngunit napansin ito ni Guning at nakaramdam ng disgusto. Ibinaba niya ang baril, at medyo nakahinga si Chizayo. Akala niya ay pakakawalan siya ni Guning. Gayunpaman, malakas na sinipa ni Guning ang kanyang tuhod at nawalan siya ng balanse at lumuhad sa harapan ni Guning. Ikaw, si Chizayo ay nakaramdam ng lubos na kahihiyan ngayon. Nahihiya ka ba ngayon? Kung gayon, tama iyan. Sinadya kitang pinahiya, sabi ni Guning sa napakamasungit na tono. Nilalayo ni Guning na hiyain siya, at natutuwa siyang makita siyang napahiya. Si Chizayo ay puno ng galit kay Guning ngayon, ngunit hindi siya nang ahas na lumaban. Nabasa ko ang balita, at alam ko na ang babaeng bangkay na natagpuan ng mga pulis sa dagat malapit sa City B ay si Ing. Pinatay mo si Ing, at ako ang maghihiganti sa kanya. Hindi na nag-abala si Guning na itago ang katotohanan ngayon. Pagkatapos ng kanyang muling pagsilang, siya ay nanatili sa lungsod B ng mahabang panahon, ngunit hindi na siya muling pumunta sa dagat. Walang kabuluhan para sa kanya ang pagpunta muli doon, dahil ito ay magpapaalala lamang sa kanya ng ilang mga kaila-hilakbot na alaala. Ikaw, inikat ni Chizayo ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi niya inaasahan na ang Tang Ing na ito ay may kamalayan sa lahat. Si Tang Yaksen, sa sandaling ito, ay tumigil sa pag-ungol sa sakit, at tumingin din siya kay Guning ng may pagtataka. Naguguluhan ka ba sa dahilan kung bakit ko alam? Tanong ni Guning. Naniniwala ka ba sa multo? Nang marinig iyon, nanginginig sa takot sina Chizayo at Tang Yaksen. Hindi sila naniniwala sa mga multo, ngunit nakaramdam pa rin sila ng takot. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung bakit, dahil natagpuan ako ng multo ni Ing noon, at sinabi nito sa akin ang lahat, sabi ni Guning na may misteryosong ngiti. Si Chizayo at Tang Ing ay natakot. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin ngayon, pero pahihirapan kita sa paglipas ng panahon. Hindi magiging kawili-wili kung patay ka kaagad, malamig na sabi ni Guning, pagkatapos ay pinalo ng malakas sina Chizayo at Tang Yaksen para ilabas ang kanyang galit. Si Tang Yaksen ay labis na nagmamalasakit sa kanyang hitsura, kaya't nakatuon si Guning sa paghampas sa kanyang mukha. Para naman kay Chizayo, sinadyang sinipa ni Guning ang kanyang pandiya, kaya hindi siya makatayo pansamantala. Kinasusuklaman ito ng mga lalaki kapag hindi sila makakuha ng paninigas. Hindi huminto si Guning at patuloy na sinuntok ang kanilang mga mahihinang bahagi sa paligid ng kanilang mga katawan.
Masasaktan lang siya ng husto. Sisiguraduhin niyang kalahating buwan silang humiga sa kama para gumaling. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto si Guning. Nag-walkout siya at sinipa ulit ang mga bodyguard na iyon habang papunta. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi pinansin ni Guning ang babae sa kama, dahil wala pa siyang nagawang masama. Maganda ang mood ni Guning matapos silang suntukin. Nang wala na siya, sinigawan ni Chizayo ang babaeng nakahiga sa kama, tumawag ng ambulansya. At ang pulis, sigaw din ni Tang Yaksen. Hindi pa siya napahiya ng ganoon noon, at nangako siyang babayaran si Tang Ining. Hindi tayo makatawag ng pulis. Binatukan ni Chizayo si Tang Yaksen. Hindi sila makatawag ng pulis, kung hindi ay malantad ang kanilang dirty trick. At saka, halatang hindi si Tang Ining ang maaaring makagulo. Hindi siya nang ahas na makipagsapalaran. Bakit? Galit si Tang Yaksen. Si Chizayo ay nasa matinding sakit ngayon, at wala siya sa mood na ipaliwanag pa ito kay Tang Yaksen, ngunit ito ay masyadong mahalaga na hindi papansinin. Gusto mo bang malantad ang dirty trick natin? Gusto mo bang mahuli tayo? Hindi nagtagal ay napagtanto ni Tang Yaksen na ito ay isang hanggal na ideya, ngunit siya ay nag-aatubili na sumuko. Kaya kailangan ba nating lunukan ang kahihiyan na ito? Idiot ka ba o ano? Malinaw na alam niya kung sino kami at kontrolado niya ang sitwasyon ngayon. Dapat tayong makatipid ng kaunting enerhiya at umalis sa mapahamak na lugar na ito ngayon din. Galit na galit si Chizayo. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras na makipagtalo muli kay Tang Yaksen. Nagalit din si Tang Yaksen, at tumabi siya at muling hindi pinansin si Chizayo. Matapos manatiling tahimik ng ilang minuto, nagkaroon ng ideya si Tang Yaksen. Bakit hindi tayo umupo ng isang propesyonal na mamamatay upang patayin siya? Tumanggaw si Chizayo. Ito ay hindi isang masamang ideya. Pinuntahan ni Guning ang kanyang make-up sa isang banyo bago siya umalis. Dahil wala si Leng Xiaoteng, ayaw ni Guning na bumalik sa kanyang bahay ng ganoon kaga, kaya umalis siya para sa kanyang kumpanya. Sa kanyang paglalakbay, natanggap niya ang tawag ni Yuzi. Boss, nasaan ka ngayon? Tanong ni Yuzi. Nasa kabisera ako ngayon, sabi ni Guning. Ako rin. Nagulat si Yuzi at nakaramdam ng saya. Dahil ba ito sa sangay ni Charm? Tanong ni Guning. Oo, naglipat kami ng ilang gown dito, at magbubukas na ang tindahan bukas, sabi ni Yuzi. Kapag bukas na ang tindahan para sa negosyo, maaaring marami silang order para sa mga custom-made na gown, kaya kailangang nasa tindahan si Yuzi para pamahalaan ang trabaho bilang nag-iisang designer ng Charm. Libre ka ba mamayang hapon? Pwede ba tayong mag-dinner? Tanong ni Guning. Sure, gusto rin kitang makilala. Sa totoo lang, may pag-uusapan ako sa iyo, at maaari nating pag-usapan ito sa hapunan, sabi ni Yuzi. Libre ako ngayon, kaya pwede kitang puntahan sa tindahan, sabi ni Guning. Mahusay, sabi ni Yuzi, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Ang sangay ng Charm sa kabisera ay matatagpuan sa pinakamalaking downtown shopping mall. Ito ay kapansin-pansin, na mabuti para sa negosyo nito. Bagamat napakataas ng upa, hindi ito pinansin ni Guning dahil naniniwala siyang nangangako si Charm. Makalipas ang mga 40 minuto, dumating si Guning. Inihinto niya ang sasakyan sa underground parking lot, pagkatapos ay pumunta sa unang palapag ng shopping mall. Ang tindahan ng Charm ay halos 100 metro kwadrado ang laki, ngunit mayroon itong 2 palapag, kaya halos 200 metro kwadrado ang kabuuan nito. Ito ay hindi isang napakalaking tindahan sa downtown, ngunit hindi rin maliit. Bukod pa rito, nilayon nilang makipagtulungan sa mga negosyante ng damit, kaya hindi na nila kailangang sakupin ang isang malaking lugar. Sa ngayon, unti-unting nagbubukas ang mga sangay ng Charm sa iba't ibang malalaking lungsod, at sikat sila sa mga mayamang mamimili. Noong naglalagay sila ng mga gown sa mga posisyon, maraming tao ang naaakit sa mga magagandang gown. Wow, ang gaganda ng mga gown. Sila ay napakamahal. Gusto kong malaman ang kalidad nito.
Kaakit-akit. Hindi ko pa narinig ang tatak na ito bago. Magiging biro ako kung isusuot ko ito para dumalo sa mga party. Wala akong pakialam. Sa tingin ko ay talagang maganda sila, at papasok ako sa loob para tingnan. Sasama ka ba sa akin? Bakit hindi? Pagkatapos noon, ilang mayayamang babae ang pumasok sa tindahan. Hindi pa bukas si Charm, pero hindi nila pinipigilan ang mga customer na pumasok. Bagamat may mga babaeng mayayaman ang ayaw kay Charm dahil hindi ito masyadong sikat, inamin nilang napakaganda ng mga gown ni Charm. Napansin ni Guning na may sumusunod sa kanya pagkarating niya sa branch ng Charm, ngunit alam niyang hindi sila masamang tao. Narinig pa niya ang usapan nila. Siya ba si Goddess Gu? Parang pamilyar siya, pero hindi ako sigurado. Bakit hindi tayo tumakbo sa unahan upang tingnan ang kanyang mukha? Sa tingin ko ay hindi ito nararapat. Bakit? Hindi niya tayo kilala. Malinaw na sila ay mga tagahanga ni Guning. Maaari natin siyang sundan ng ilang sandali upang makita kung hindi ba natin simulan ang pakikipag-usap sa kanya. Oo naman. Maliwanag, ang dalawang babaeng ito ay walang lakas ng loob na hadlangan si Guning. Ilang sandali pa ay napansin na nila si Charm. Kaakit-akit. Hindi ba ito ang kumpanya ni Goddess Gu? Ang mga babae ay dapat si Goddess Gu. Sa tingin ko ito ay lubos na posible. Maaari tayong maglakad sa loob para makita kung totoo ito. Walang pagkaantala, sinundan ng dalawang babae si Guning sa loob. Natuwa si Guning sa kanilang pag-uusap. Bagamat hindi niya sila batiin ng kusa, handa siyang makipag-usap sa kanila kung binati muna nila siya. Gayunpaman, sa sandaling pumasok si Guning sa tindahan, nakasalubong niya ang ilang tao na malakas na nagtatalo. Sobrang mahal. Ang isang simpleng gown ay hindi ng 80,000 yuan. Sa tingin mo ba isa kang international brand? Galit na sabi ng isang babae. Madam, ang gown na ito ay gawa sa kamay at may pinakamagandang material. Ito ay hindi mas masahol pa kaysa sa mga internasyonal na tatak. Magalang na paliwanag ni Yuzi. Ano ngayon? Sino ang taga-disenyo ng tatak na ito? Sikat ba ang designer sa industriya? Tanong ng babae. Ako ang taga-disenyo ng tatak na ito, at ang pangalan ko ay Yuzi. Bagamat hindi ako masyadong sikat, maaari kong ipanggako na ang gown na ito ay karapat-dapat sa presyo nito, sabi ni Yuzi. Kung tutusin, basta sinabi niya sa babae na siya ang apprentice ni Jason ay makukumbansi ang babae, ngunit hindi niya iyon pinag-abalahang gawin. Tiwala siya na mahalaga ang kanyang mga disenyo. Umaasa si Yuzi na magustuhan ng mga tao ang kanyang mga gown dahil sa marangal na disenyo at magandang kalidad nito sa halip na impluwensya ng isa pang sikat na designer. Ikaw ba ang designer? Knowing that, mas hinamak ng babae si Charm. Wala pa siyang narinig na sikat na designer na ang pangalan ay Yuzi noon. Well, maaari mong hanapin ang aking pangalan o Charm sa internet kung gusto mong malaman ang higit patungkol sa amin, sabi ni Yuzi. Nanatili siyang matyaga at tiwala. Dahil sa mga balita at komento ng mga tao kay Charm sa internet, naniwala siyang mai-inlove ang babaeng ito kay Charm. Na-curious din ang ibang mayamang babae sa tindahan, kaya sabay-sabay nilang nilabas ang kanilang mga phone para hanapin si Charm. Hindi lumalapit si Guning, at hindi rin inistorbo si Yuzi. Dahil si Yuzi ang manager ng Charm, dapat ay may kakayahan siyang pamahalaan ito ng maayos. Si Yuzi, sa parehong oras, ay nakatuon sa kanyang mga customer sa buong oras, kaya hindi rin niya napansin si Guning. Nako, si Charm ay pag-aari din ni Goddess Gu. Siya ay napakasikat at sikat kamakailan. I know Jade Beauty Jewelry was established by her, biglang bulalas ng isang babae sa gulat. Jade Beauty alahas. Narinig ko na yan dati. Sikat na sikat ito sa mga marangal na babae. Sila ay pag-aari ng parehong tao. Tingnan mo itong balita. Maraming mahahalagang tao sa CTB ang dumalo sa release conference ng Jade Beauty Jewelry and Charm. Wow! Ang boss ng Jade Beauty Jewelry and Charm is really influential. Sa totoo lang, sikat na brand ang Charm, pero hindi pa namin ito naririnig dati.
Tama, sa tingin ko magandang ideya na magsuot ng mga charm gown ngayon. Nagsimula nga silang mahalin ang mga charm gowns pagkatapos malaman ang higit pa tungkol dito. Hay, pasensya na naabala kita. Ikaw ba si Guning? Sa oras na ito, ang dalawang batang babae na palaging sumusunod kay Guning ay sa wakas ay naglakas loob at lumakad pasulong upang itanong kay Guning ang tanong na iyon. Sa katunayan, hindi sila mas bata kay Guning, at mga teenager din. Hay, ikinagagalak kitang makilala, ako si Guning. Lumingon si Guning at ngumiti sa kanila. OMG, excited na ako ngayon. Goddess Go, ikaw talaga. Nang marinig ang sang-ayon na sagot ni Guning, ang dalawang babae ay napahiyaw sa pananabik. Nakita rin ni Yuzi si Guning sa sandaling ito, at ngumiti siya kay Guning ng sabay-sabay. Nakilala rin ng ilang tao sa tindahan si Guning, at naglakad sila patungo sa Guning ng walang antala, at itinulak pa ng kaunti ang dalawang babae. Ang dalawang batang babae ay hindi nasisiyahan. Ngunit hindi nagsalita at naghintay sa isang tabi sa katahimikan, na nagpapakita na sila ay may mahusay na pinag-aralan ng mga batang babae na may magandang asal. Ikaw si Guning, tama ba? Gulat na tanong ng isang babae sa kanya. Hay, oo, ako si Guning, sabi ni Guning. Ikaw ba ang babaeng nasa balita? Tanong ng isa pang babae. Mas maganda ka kaysa sa mga larawan. Talagang hindi ka makapaniwala sa mga nagawa mo. Sana maging kasing husay mo ang aking babae. Paulit-ulit nilang pinuri si Guning. Hi, everyone, Guning ang pangalan ko, ang may-ari ng Charm. Maraming salamat sa iyong pagpapahalaga kay Charm. Bagamat hindi pa internasyonal na tatak ang Charm, maipapangako kung karapat-dapat sa presyo ang kalidad at disenyo nito. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o alalahanin tungkol dito, maaari kang magtanong sa akin o kay Yuzi. Gagawin namin ang aming makakaya upang matugunan ang iyong mga pangangailangan, sabi ni Guning. Great, actually gusto ko ang mga designs ng charm gowns. Ako rin. Sa tingin ko, bagay na bagay ang mga charm gown sa Jade Beauty Jewelry. Sabay-sabay na nagbago ang kanilang ugali matapos malaman na si Guning ang amo. Oh, kailangan kong mamili ng mga gown ngayon, at maisusuot ko ito sa party, sabi ng isang babae, pagkatapos ay umalis ng walang pag-aalinlangan. Pagkarinig nito, nagmamadali rin ang ibang mayayaman na babae na mamili ng mga gown, kung minsan ang mga paborito nilang gown ay pinili ng ibang tao. Kailangan kong subukan ang gown na napili ko kaagad, sabi ng isang babae saka tumakbo papunta sa dressing room. Gusto ng mga tindera sa tindahan na makipag-chat sa kanila boss saglit, ngunit kailangan nilang pagsilbihan ang kanilang mga customer sa ngayon. Wala ring oras si Yuzi na makipag-usap kay Guning ngayon, dahil napapaligiran siya ng mga customer at marami silang gustong itanong sa kanya. Nang mawala na ang grupo ng mayayamang babae, naglakad ang dalawang babae papunta kay Guning. Hi, Goddess Go, pwede ba tayong kumuha ng litrato ng magkasama? Tumingin sila kay Guning ng may pag-asa. Oo naman, ngumiti si Guning. Tuwang-tuwa ang dalawang babae, pagkatapos ay inilabas ang kanilang mga telepono. Nagpakuha si Guning ng ilang larawan kasama sila, pagkatapos ay ayaw siyang iwan ng dalawang babae. Bago sila umalis, patuloy din nilang pinuri si Guning. Sa ikalawang pag-alis nila, nag-post sila ng mga larawan sa social media, na umaakit ng maraming atensyon mula sa maraming gumagamit ng internet. Pagkatapos ay naglakad si Guning para maupo sa sofa para hintayin si Yuzi. Isang tindera ang nagbuhos ng isang basong tubig para kay Guning bago siya bumalik sa kanyang trabaho. Lahat ng mayayamang babae ay bumili ng kahit isang gown kay Charm. Nang matapos ni Yuzi ang kanyang trabaho, 5 PM na.